Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Solana, kung saan ay meron pong isang Bloomberg analyst ang nakapagsabi na ang US SEC ay hindi raw po i-approve o hindi daw po nila papayagan na magkaroon ng sariling ETF itong si Solana unless yan na yung kanyang binanggit dito ay ito yung siyang mangyayari. Ayan, or yung ito yung parang paraan, tanging paraan para magkaroon ng approval or makakuha ng approval ang Solana ETF. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang kilalang Bloomberg ETF analyst na naglabas ng kanyang pahayag tungkol dito dito sa Solana ETF ay walang iba kundi si Ginoong Eric Balchunas. Ayan, madalas po nating kinontent siya. Yan, yung mga opinion ni Ginoong Eric Balchunas noong nag-umpisa pa yan, noong unang nag-apply si Bitcoin ng kanyang sariling ETF at saka sinundan naman ni Ethereum. At ngayon naman ay itong si Solana. Ngayon ay sabi po, ayon po kay Ginoong Eric Balchunas, ay nagbigay po siya ng mahalagang bagay dito na maaring makatulong para tuluyan na pong magkaroon ng approval ang Solana Exchange Traded Fund. Yan, Exchange Traded Fund dito sa paparating na 12 buwan or 12 months. Yan, ang VanEck po kasi ay nag-file po ng application para po sa kanilang Solana Spot ETF. Kaya yan, nung nag-file po ang VanEck, isa po siyang kilalang asset manager. Yan, kung saan ay nag-apply po siya sa US SEC na ito ay magla-launch ng Spot Solana ETF. Ay dito po nagkaroon ng reaksyon itong si Ginoong Eric Balchunas. Ayan, at naglabas po siya ng kanyang opinion dito. At ito po yung kanyang mahalagang pahayag na inilabas dito. O yung kanyang naging reaction dito. Ayon po sa kanya ay yan, tinatawag po niya itong knee-jerk reaction. Kung saan ay ayon po sa kanya ay ang US SEC ay hindi daw po niya papayagan or hindi daw po niya i-approve ang Solana ETF application ng VanEck or yung kahit na sinong asset manager dyan magtatangka na magla-launch ng kanilang Solana ETF. Kaya yan, sapagkat ang pinakadahilan kung bakit nasabi ito ni Ginoong Eric Balchunas ay ang si Solana ay wala daw po ito ngayong futures contract sa ngayon. Kaya sa madaling salita ay para magkaroon ng approval ang Solana ETF ayon kay Ginoong Eric Balchunas ay kailangan po nila na maglabas. Kailangan po ni Solana na magkaroon ng sariling futures contract. Yan, pero yan, meron namang sinabi niya rito na malaking pero. At sinabi po niya rito na yung kapag nagkaroon daw po tayo ng panibagong US President or United States President at pagbabago sa leadership ng US SEC ay posibleng magkaroon ng isang parang baka hindi nakakailanganin ni Solana na magkaroon pa ng futures contract. Ayan. Kaya nakadepende po yan sa dalawang bagay na ito. At malapit na po yung presidential election. Sa buwan na po yan ng November. At malamang ay baka depende kung sino po kasi talaga yung mananalo ay baka papalitan na rin ang yung chairman or yung mga leader ng US SEC at yan na nga mukhang magkakaroon po talaga ng malaking pagbabago. Kaya ayan po ang dahilan ni Ginoong Eric Balchunas kung bakit yung kanyang spekulasyon dito sa Solana ETF application ng VanEck ay maaring baka hindi ma-approve.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.